because of our promised Savior. For the longest time in the Old Testament, the Israelites longed for to be with God. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in holy exile here, till the Son of God appear. Oh, come thou day spring from on high, cast thy light on us to rise, disperse the loneliness of night, and death's dark shadow put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, true prophet of the Lord, and turn the key to heaven's door. Be thou a comforter and guide, and lead us to the Father's side. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to its darkness dispel. Oh, come, our great high priest, intercede. Thy sacrifice our only plea, a judgment no longer fear. Thy precious blood has brought us near. Rejoice, rejoice, Emmanuel has banished every fear of hell. Oh, come thou King of nations, bring an end to all our suffering. Bid every pain and sorrow cease, and reign now as our Prince of Peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come again with us to dwell. Magandang umaga sa inyong lahat. Truly, it's a blessing of the Lord once again to celebrate, though
we really don't celebrate Christmas, this is an opportunity for us to proclaim that our Christ has come. A king is born in a manger to save us from all our sins. So I'd like us to read on Isaiah chapter 7, verse 14. It says here, "Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and to choose the right. But before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. And the Lord will bring on you and your people and your house of your father a time unlike any since Ephraim broke away from Judah. He will bring the king of Assyria." This king, this prince, this savior is our Jesus Christ. Is the promised one who crushes the head of the serpent to restore the original humanity, the Imago Dei, to restore the creation of God, not marred from sin. So before we start, let us come to the Lord in prayer and give thanks to God for giving us this wonderful day. Most gracious and heavenly Father, truly we praise your name, glorify your name. Thank you for bringing forth all our feet to this place, to be able to hear of your word once again, not only just in the boundaries of our homes, but to be together with common believers back so that your words alone shall be glorified, that she may be used mightily in the words that have been prepared. Edify us with your words, Father, so that we may walk, not just coming out from here, enjoying the fellowship, but having something to remember the gospel every day. Because apart from you, we can never ever change ourselves. We can never be saved. That's why you have saved your Son, Jesus Christ. Father, we glorify you, we give you thanks in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Let's now the first song will be Hope of the Ages, and second song will be Glory in the Darkest Place. Of the angels have watched with unfolding plans of faithful redeeming God. What they long for we have seen, what has promised we believe. Hope of the ages, radiant daylight, Abraham's offspring, blessing of Jacob, Judah's mine. Hope of the ages, David's true son, desire of nations, promised salvation, God with us. The visions once clouded has come to hearts of you.
Enshrouded in mystery, redemption has been made clear. Our Messiah has come, the saving one, hope of the ages. I say His great light, Abraham's offspring, blessing of Jacob, Judah's mine, hope of the ages, David's true son, desire of nations, promised salvation, God with us. Once more, hope of ages. Hope of the ages, highest great light, Abraham's offspring, blessing of Jacob, Judah's mine, hope of the ages, David's true son, desire of nations, promised salvation, God with us. Desire of nations, desire of nations, promised salvation, God with us. Imagine that waiting time from the time of Adam until the time of Moses to David. So many thousands of years, and they have desired of that one promised Savior. They were in the dark. They were waiting for that light. Out of the depths of depths of silent night, Emmanuel, come hear our cry. Our grief is strong, our burdens great. The night is long and hope is faint. You came to set a captives free. A morning star, so joy and peace. Why does this darkness feel so deep? Why can't our weary spirits see it? Glory, glory, glory in the darkest place. Glory, glory.
silent night, a Savior born of what a sight. The darkness trembled at His start, a beam of hope for troubled hearts. Glory, glory, glory in the darkest place. Glory, 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 let your mercy reign. You came to make your blessings known and bear a curse of death alone. You came to share our suffering, so in the sorrow we could sing. Glory, glory, glory in the darkest place. Glory, 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 let your mercy reign. Once again, church. Glory, glory, glory in the darkest. Glory, 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 let your mercy reign. Amen. Truly, God is gracious that He has given us His Son to live among us, even that He could have just chosen to be a king. He had chosen to be one of us. So, Father, let us, to all, let us remain standing and let us now come to our scripture reading. May I call on Brother AJ? Brother Jomai. If you have your Bibles with you, please open with me to Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23, we will be reading from verse 1 to 7. Jeremiah 23. So if you're there with me, let us read verse 1. Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds who tend my people. Because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done, declares the Lord. I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing, declares the Lord. Verse 5, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up to David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord our righteousness.
So then the days are coming, declares the Lord, when people will no longer say, as surely as the Lord lives, who brought the Israelites out of Egypt, but they will say, as surely as the Lord lives, who brought the descendants of Israel up out of the land of the north and out of all the countries where he had banished them. Then they will live in their own land. This is the word of the Lord. Our second reading is taken from the book of Luke. We shall be reading from verses 1 to 17 of chapter 1. Luke chapter 1, verses 1 to 17. Let us read. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. But they were childless, because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Once when Zechariah's division was on duty, and he was serving as priest before God, he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." This is the word of God. Please be seated. Brethren, to share us the word of God, please welcome Deacon Ezekiel Salabaria. So, birthday po ni Pastor Jay ngayon, saka anniversary pa nila, wedding. Kalungkot man po, hindi natin sila kasama today. But, kapasalamat pa rin tayo na
na ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng dahilan para tayo ay magpuri sa Kanya. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, salamat naman sa umaging ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasang binibigay mo sa amin at sa patuloy, Panginoon, na provision mo sa aming ikabubuhay. Patuloy, Panginoon, na maluwalhati kayo sa aming buhay at patuloy, Ama, na gamitin mo ang iyong mga salita para kami ay lalong makasunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaunawa at ang mga bagay na ito, ang mga sinasabi mo sa iyong mga kasulatan ay magbunga sa amin ng mga bagay na kalooban mo sa amin. At patuloy, Ama, na makawangis kami ng Panginoong Hesus. Sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, ang luwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo rin po ako sa pagbibigay ng iyong mensahe. Ikaw ang mangusap, Panginoon, at kung may mga bagay man, Panginoon, na hindi nararapat sabihin, ay itiko mo, Panginoon, na aking mga bibig. Salamat, Ama. In Jesus' name. Amen. Ayan. Teka, nagkahalo-halo itong aking mensahe. Okay. Okay, so nakinig po ako ng nung ako'y ma-assign na mag-share ngayong Pasko. Nakinig ako ng ilang mga messages. Hindi naman po marami, pero ilang mga messages at saka nagbasa rin, no? Para kung sakali makakuha ko ng idea sa mga i-message. Pero ayoko naman lang parang uulitin ko lang yung message nila. Pero halos lahat po ay ganoon din. Ang mensahe ay tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, kung paano ang Diyos ang unang nagbigay, dapat tayo rin nagbibigay. So nag-isip po ako at nag-pray na kung ano ang medyo bago naman na mensahe. So sa akin pong mensahe ngayon ay medyo kakaiba. Ano? At siguro may idea na yung iba kung bakit kakaiba. Yung ang titignan po natin, instead of celebration of Christmas, yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, ay titignan natin yung bakit nagkaroon ng Pasko. Yan. Bakit ba kailangang may Pasko? Kasi lagi nating nakikita yung dahilan na okay, sige, sa Pasko, kapanganakan ng Panginoong Hesus, di ba? At dapat tayo mag-celebrate kasi pinanganak ang Panginoong Hesus. Pero ang tanong, bakit ba siya ipinanganak? Ano ang dahilan? Bakit dapat natin i-celebrate yung kanyang kapanganakan? So, medyo hindi merry ang ating mensahe, no? Hindi merry ang Christmas ng ating mensahe. Pero at the end, siyempre, merry pa rin, masaya pa rin. Kasi hindi natin tututukan yung mga celebration, yung mga giving of gifts, Thanksgiving, although kasama niya siyempre sa ating pag-celebrate ng Pasko. Dahil ito nga ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na siyempre alam naman natin na ang tanging tagapagligtas ang ipinanganak. So hindi ba naman tayo mag-celebrate? Although siyempre medyo debatable yung December 25. Hindi na natin pag-uusapan yan kasi kung nakatin po kayo last Christmas, ako rin yata ang nagmensahe, gano'n naman ang aking topic, no? Yung tungkol sa mga issue ng mga pinagtatalunan tungkol sa Pasko. So pero ngayon, instead na Merry Christmas, ay titignan natin ang horror of Christmas. Ayan. So sana po ay mag-stay kayo, no? Hindi kayo matakot agad. Ang nakakatakot na mensahe ng Pasko ay hindi pa natin naririnig. Bakit nakakatakot?
Para yung animated movie, kung napanood yun na yung The Nightmare Before Christmas, parang ganon. Ayan. Horror, nakakatakot, mukhang hindi angkop sa pagdiriwang ng Pasko, pero hayaan nyo muna akong matapos yung mensahe, then malalaman natin kung bakit horror. Sa aklat ng Matthew, chapter 2, verse 16 to 18, ayan, makikita po natin, pero hindi ko na po nilagay yung verse, pero yung basahin nyo na po sa Bible, ay mababasa natin yung nang ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, yung sanggol na si Jesus Christ, ay marami pong sanggol na ipinapatay ni King Herod. Kung nabasa niya, familiar kayo, di ba? Dahil takot siya sa balitang ipinanganak ng hari ng Israel, ay inutusan niya ang kanyang mga kawal na patayin ang lahat ng mga bata, ng mga sanggol, at saka mga bata na 2 taon pababa. Dahil ang balita nga ay ipinanganak nung araw na yon ang magiging hari ng Israel. Kung siya ang hari that time, ay natakot siya, baka palitan siya. So ipinapatay ng haring ito ang mga bata sa Bethlehem at sa lahat ng distrito nito. Imagine, isang lungsod o isang town ang namatay lahat ng mga bata at mga sanggol. Nakakatakot iyon, no? At horror talaga, no? Ito yung depiction ng isang painter, makikita natin dyan, na kung saan ang title niya ay Massacre of the Innocents. Ayan. Kung nakikita nyo ay ayan. Diyan pinapakita kung papaano kinukuha ng mga sundalo ni Herodes o mga kawal niya yung mga bata habang pinapadede ng kanilang ina at kalong-kalong pilit na kinuha, hinablot ng mga kawal na iyon para patayin. Ayan, kung makikita niyo po ng malapitan, may mga patay na babies doon, kulay green na, at patuloy na hinahatak pa ng mga sundalo. Medyo may nudity lang, kaya yung ibang yan, inedit ko na lang, nilagyan ko ng damit. Ano, pero hindi ko kaya lagyan ng mga Amerikana, matagal. Kaya ganyan ang itsura niya. So, yan po ang parang depiction. No? Pero sigurado mas grabe pa dyan siguro. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Pastor Jay bago siya magkasakit, bago siya madala sa ospital, sabi niya, Brother Exie, no? Nandun siya sa talagang pinagdidilatan pa ako yan. Evangelism ang ituro mo sa Christmas. So, ito po ay isang evangelism message. So, ang title po ng ating mensahe ngayon ay The Horror Before and After Christmas. Ang nakakatakot na pangyayari bago at pagkatapos ng Pasko. Yan. Bakit ganon? Bakit ganito ang titulo ng mensahe natin ngayon? Paskong Pasko pa naman. May dalawa lang punto ang mensaheng ito. First, ang nakakatakot na pangyayari bago magpasko. Second, ang nakakatakot pa rin na pangyayari nang maganap na ang Pasko. Pag sinabi nating Pasko, given na yon na siyempre ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, but don't worry, Mary pa rin naman ang ating conclusion ng message. Ang celebration pa rin ang ating gagawin. Pero bago natin sagutin yan, una, itanong muna natin bakit ba may Pasko? Siyempre, ito yung basic question. Bakit nga ba may Pasko? Celebrate tayo na celebrate, pero alam mo natin ang dahilan kung bakit may Pasko. Nasanay na tayo na kapag nalalapit ang araw ng Kapaskuhan, ang pumapasok sa ating isip ay mga celebrations, gift giving, siyempre bonuses, kung may trabaho, at yung iba walang bonus kahit may trabaho, at siyempre shopping, reunions, yung iba naman ay gastos, no? Gagastusin. Kaya tuloy, minsan, kahit mangutang, ma-celebrate ang Pasko, gagawin. At kung ano pa mga klase ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko. Meron din namang sinasamantala ang panahon ng Pasko. Siyempre, nandiyan makikita natin ng mga pagnenegosyo, pagbibenta ng parol, dekorasyon sa Pasko, at kung ano-ano pa.
merong nangangaroling. Yan, magandang bagay yan. Napag-usapan namin nung nakaraan na nangangaroling at balak din namin mangaroling sa mga bahay nyo. So, meron nagtitinda ng laruan at kung ano pa. At sa araw ng Pasko, nagkalat din yung mga scammer. No? Itong scammer na to kakaiba kasi legal. Ano? Yung mga nanay na kinukuha yung mga pinamaskuhan ng anak. Scammer. Inuutang. Uso sa amin dati yan eh. Pero ngayon hindi na makakuha dahil malalaki ko. Yan. Pero siyempre yung mga tatay ganyan din. Meron din naman pong mga tao na alam talaga ang dahilan ng Pasko. Siyempre yung kapanganakan nga ng Panginoong Hesus. Bagmat sinabi ko nga po kanina, hindi naman tiyak na December 25. Kaysa naman sa ipaglalaban mo na hindi December 25 pinanganak si Jesus, mag-solo ka dun sa buwan na gusto mo, di ba? Halimbawa, June, o mag-celebrate ka mag-isa ng Pasko sa araw ng June. Kaya lang, hindi pa lalabas si Jose Marician, time na yon. Hindi na po natin pag-uusapan yung mga petsa na yan. Ang mahalaga ay yung ipinanganak ang ating tagapagligtas. Diba? Meron din naman mga tao na alam na hindi ang karaniwang pagdiriwang ng Pasko ang mahalaga, kundi yung pagbunita sa kapanganakan nga ng ating Panginoong Hesus. Pero ang mga tao, ang mga ito, nga ba ang dahilan kung bakit kailangan nating ipagdiwang ang Pasko? No? Yun nga ba ang dahilan, yung mga celebration, kung ano pang mga binanggit ko. Iba't ibang dahilan, pero ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko? Tingnan natin ang unang horror, no? Yung unang nakakatakot. First, ang nakakatakot na pangyayari bago magpasko. So before Christmas. The horror before Christmas. While the birth of Jesus is the primary reason kung bakit may Pasko, may isa pa itong dahilan na naging dahilan ng Diyos mismo kung bakit kailangan na may Pasko. Sa Matthew 1 verse 21, basa natin, manganganak siya ng isang lalaki, si Mary, referring to Mary, at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, bakit kailangan naipanganak ang Panginoong Hesus? Ito po yung tanong. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. No? May reason. Bakit siya pinanganak? Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang pagkakasala o sa kasalanan. So, this is the good news. Pero ang mabuting balita ay nagiging mabuti lamang kung may masamang balita muna. Diba? Kapag may nagbalita sa inyo na sa isang lugar ay may nagbibigay ng luna sa isang sakit at kayo wala namang sakit, ay hindi masyadong masayang balita iyon. Sige, magpagamot kayo dyan, pero para sa akin, okay lang yan. Sige, para sa inyo, mabuti yan. Pero sa akin, dahil wala naman akong sakit, okay lang ako dito. Pero kung ang balita at ang kalagayan mo ay may sakit at wala nang lunas ang sakit mo at may nagbalita doon sa lugar na yon, magagamot ka. Kahit walang lunas ang sakit mo, pero siguradong magagamot ka. Hindi po ba magiging masayang balita ito at mabuting balita? Na wala ka lang isa inaasahan. Mamamatay ka na, isang bulatin na lang may pirma at abutin na lang nakabakasyon yung bulatin na yon. Pero nabalitaan mo, may narinig kang balita na ganun nga, magpapagaling ng sakit mo. Siyempre, mabuting balita po yun at talagang matutuwa ka. Salamat, aking mahal. Para makabaguhin ko na mensahe ko, binigyan ako ng tubig. So, Jesus is the only solution. No, solution siya. Bakit siya pinanganak? Kasi siya ang solusyon. May pagkakasala kasi, merong kailangang ayusin. No? But the solution for what? O the only solution for what?
Bakit si Jesus ang tanging solusyon at ang tanging dahilan kung bakit kailangan ng solusyon? May horror kasing nangyari. At ito ay ang magalit ang Diyos sa tao dahil sa pagsuway. So nagalit ang Diyos, kaya ito ang solusyon. Diba? Ito yung horror at wala nang pinakanakakatakot na mangyari sa tao kundi ang magalit ang Diyos sa kanya. Magalit na ang tatay mo, ang nanay mo, ang boyfriend mo o girlfriend mo. Magalit na silang lahat. Pati yung boss mo magalit na sa'yo o yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, magalit na silang lahat sa'yo. Huwag lang yung misis mo. Huwag lang yung Diyos ang magalit sa atin. Pag ang Diyos ang nagalit sa atin, wala na talaga. Patay na. Wala na tayong kapag-apag-asa. So ano ang consequences ng galit na ito ng Diyos sa tao? Ano yung consequences? Yung naging bunga ng pagkagalit ng Diyos sa tao. Tignan natin ang account sa Book of Genesis chapter 3. Na magkasala ang unang taong sina Adan at Eva dahil sa unang pagsuway ng tao sa Diyos, ito ang naging parusa sa kanila. May parusa ang Diyos sa kanila kasi nagkasala sila. Pinarusahan ng Diyos ang mga unang tao. Genesis 3:14-24. Mamaya, unti-unti po natin ang pagbasa ng mga talatang iyan. Pero unahin muna natin yung parusa sa ahas. Kasi pinarusahan din yung ahas kasi siya yung nanukso. So, verse 14 ng Genesis 3, kaya sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, paparusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ang sabi sa ahas. So kung tayo ang ahas, buti na lang hindi tayo ahas, mabigat na parusa ito, no? So ito yung isang unang horror, no? Pero sa ahas binigay. Pero ang nakakatakot sa Revelation 20 verse 10, sinabi, at si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng mga huwad at sinungaling na propeta. Magkasama silang parurusahan at pahirapan araw-gabi magpakailanman. So yung parusa ng ahas, meron pong may mga pupunta rin doon. Yung mga propeta, mga bulaang propeta, mga sinungaling, mga huwad, at sila man ay paparusahan sa lawa ng asupre araw at gabi, ang sabi, magpakailanman. Kaya dito po, nais po nating mag-ingat doon sa mga nagsasabing yung mga self-proclaimed na prophets o yung mga nagsasabi na kinausap ako ng Diyos. One time na ako nanaginip at sinabi sa akin ng Diyos, ito yung pinasasabi sa iglesia. Mag-ingat po tayo doon. Kasi yun po ay mga taong feeling nila entitled sila sa kung ano ang sinasabi ng Diyos, no? At may danger po yun. Paano natin i-validate yung mga sinabi nila, kinausap sila ng Diyos? Paano natin malalaman kung totoo? At siyempre po, dapat alam natin kung ano yung scripture. No? At hindi lang nakabase dun sa nararamdaman ng taong yun na nagsalita ang Diyos sa kanya. Kaya mahalaga po ang pagbabasa ng Biblia. Kaya mahalaga po ang pag-aaral ng Biblia kasi doon natin malalaman, mababalidate natin, tama bang sinasabi ng mamang ito? Kaya lang po, sadly, marami pong mga tao, sasabihin ko po, tamad magbasa ng Biblia, ayaw magbasa ng Bible, pero gustong niloloko ng mga taong niloloko. No? Parang mas gusto pa nilang niloloko sila kaysa yung magbasa ng Bible. So marami pong ganyan, nakakalungkot. Dapat ang scripture hindi ang nararamdaman. Kaya mahalaga po ang pagbabasa ng Biblia, pag-aaral, at ito po dito natin malalaman nga kung ano yung katotohanan. At yung mga taong yun, kung minsan pag
mas gusto nila na niloloko sila, pero pag sinasabihin mo, hindi, mali yan, ito ang sinasabi ng Bible, ang problema, galit pa sa'yo. Di ba? Naka-experience na ba kayo yan? Kinokorek mo dahil itong sinasabi ng Biblia, hindi sila kasi pamilyar, hindi nila gusto ang Bible na mag-correct sa kanila. Pero mas gusto nila yung niloloko. Verse 15, ito sa sinabi sa babae. Verse 15 ng Genesis 3. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. So ito ay patungkol pa rin sa ahas. No? Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang kanyang sakong. Ang lahi ng babae at lahi ng ahas ay mag-aaway. Dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas ni Satanas, no? Yung pong Ancient of Days, at tutuklawin naman niya ang kanyang sakong. Ang verse po na ito ay tinatawag na proto-evangelium, o yung sa pag-aaral ng theology, ganyan ang tawag yan, proto-evangelium. Sa verse 15, ipinapahayag dito ang unang pagpapahayag ng gospel o mabuting balita. So sa unang mga pahina pa lang ng Bible, sinabi na yung ating pagliligtas ng Panginoong Yesus. Dahil sa kasalanan, namatay si Kristo, muling nabuhay sa katagumpayan over sin and death. Ang pahayag na ito ay isang metaphor, yung sa verse 15 po, na may kinalaman sa pagliligtas ng Panginoong Yesus. Prophetic and messianic. Dudurugin ng Panginoong Yesus ang ulo ni Satanas at susugatan naman ni Satanas ang sakong ng Panginoong Yesus. Dito makikita natin ang contrast na nagagawin nila sa isa't isa. So ano ba yung ibig sabihin niyan? Bakit may pagdurog, may pagtuklaw? No? Bakit dudurogin ng Panginoong Yesus ang ulo ng ahas at kakagatin naman o tutuklawin ng ahas ang sakong ng Panginoong Yesus? Ano bang ibig sabihin niyan? Ano ang significance ng pagdurog ni Jesus sa ulo ni Satanas kontra sa pagsugat? Sa English po yung pagsugat, bruise. No? Sa ibang translation, English translation, bruise ang tawag o gasgas. Si Satanas, gasgas sa sakong ng Panginoong Hesus ang gagawin ni Satanas. Sinabi sa Bible, ang kahihinatan ni Satanas, siya ay ihahagis sa kumukulong asupre. Ito ang kanyang final judgment. Sa Revelation 27-15, hindi na po natin babasahin, masyadong mahaba. Kung mapapansin natin na ang kayang gawin lang ni Satanas ay sugatan ang sakong ng Panginoong Hesus. Samantalang ang Panginoong Hesus dudurugin ang ulo ng ahas. So may kontra sa dalawa, isang susugat lang, isang dudurog. Ang pagsugat ni Satanas sa sakong ng Panginoong Hesus ay ang kamatayan ni Jesus sa krus, ngunit hindi doon natatapos. No? Bakit hindi doon natatapos? Kasi po, kung mananatiling patay si Jesus, ang pananampalataya natin ay walang katuturan. Yan po ang sabi sa 1 Corinthians 15:14. Kaya naman, sa ikatlong araw, nabuhay ang ating Panginoong Jesus bilang katagumpayan over sin and death. So, ano ang significance ito sa ating mga mananampalataya? Sa isang tunay na mananampalataya, ang kasalanan ay nananatili lamang habang siya ay nasa katawang lupa pang ito, yung ating pong katawan ngayon. So yung sin, kaya tayo nagkakasala kasi nandito po tayo sa katawang lupa. No, talagang itong katawang lupang ito ay dahil na nabahira ng kasalanan, kaya hindi po tayo makakaalis dito. Kaya ang mga tao po, kahit mananampalataya, ay nagkakasala pa rin. Pero kung siya ay namatay na, iiwan na niya ang kanyang katawang lupang ito at maiaalis na siya sa pagkakasala dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos sa krus bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Pag ang isang tao ay may pananampalataya kay Jesus, bagamat siya ay nagkakasala pa rin, ito ay dahil sa pananatili ng kanyang katawan na nabahiran na ng kasalanan. Ngunit ang totoo,
ang totoo niyang kalagayan, ang totoong kalagayan niya sa harapan ng Diyos ay matuwid na, righteous. No? Nagkakasala pa rin, pero sa harap ng Diyos, righteous na siya. Yung kanyang kalagayan at wala ng pagkakasala, justified. So paano ba ito nangyari? Justified siya dahil hindi dahil ang taong ito ay nagpupumilit bumait o gumawa ng mabuti, kundi ang kanyang pagiging matuwid ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. O yung tinatawag na imputation. Imputation meaning wala tayong righteousness, pero yung righteousness ng Panginoong Hesus inilagay sa atin. So that is imputation sa theology, pag-aaral ng Biblia. So dito po, ito ang kailangang yung righteousness ng Panginoon, ng katwiran ni Kristo, ang kailangang maidemit sa atin upang tayo'y maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? Wala kang righteousness, pero dahil sa ginawa ni Kristo, meron ka na rin. No? Righteous ka na rin. Pero in actuality, nagkakasala ka pa rin. 2 Corinthians 5:21, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itunuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. So ito po yung justification and imputation na sinabi ko kanina. Kaya kung ang isang mananampalataya ay namatay na, mawawala na siya sa kakayahang magkasala at siya ay tatanggap ng katawang panglangit o yung tinatawag pong glorified body, kung saan hindi na ito magkakasala pa sa piling ng Diyos sa kalangitan. So, maliban, matanggal tong katawan na to, nagkakasala pa rin, nabahira ng kasalanan, ay hindi tayo makakawala sa pagkakasala dahil ang gumagawa ng kasalanan ang ating isip, ang ating katawan, ang ating bibig. Pero kung tayo, iniwan na natin ang katawang ito, at kung tayo ay mananampalataya, tayo ay darating sa punto na magkakaroon tayo ng katawan na panglangit na hindi na nagkakasala. Tignan natin yung curse sa babae. Kanina sa ahas, no? At salamat na lang, wala naman po sanang ahas dito. No, dahil ang ahas, alam naman natin yan, ay siya ang kaya tinapon siya sa langit eh. No, hindi pwede yung makasalanan doon. Binato siya sa lupa. Ano naman ang parusa sa babae o yung kay Eva? Tignan muna natin ang Genesis 3:16. 16, sinabi ni rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit ng iyong panganganak. Pero sa kabila niya, nahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung ikaw naman ang babae ng parusa sa iyo, ay una, dadagdagan ang paghihirap mo sa pagbubuntis. So, hindi ko na po masyadong inaral ito, yung tamang interpretation to kung paano dadagdagan ang paghihirap mo sa pagbubuntis. Pero, ang alam ko po, mahirap magbuntis. Ano? Yung po nakaranasan rito magbuntis, ako hindi ko pa nararanasan, ay talagang mapatunayan niyo po na talagang mahirap magbuntis. At yan po ay naobserba ko, nakita ko sa aking asawa na may 7 ang pinagbuntis. Kaya alam ko po mahirap talaga magbuntis. At ngayon po going yung ika-8. So talagang mahirap, no? So siguro kung hindi nagkasala si Eva, baka 1 month lang ang pagbubuntis. Ito hula lang, no? Parang ano lang. At hindi na kailangan ng painless na panganganak kasi hindi naman nagkasala eh. Pero kailangan pa rin magbuntis kasi yun ang paraan ng Panginoon. Pero hindi natin alam. At hindi naman to biblical, no? Ito inisip ko lang. Pero ito ang mas horror.
na parusa sa mga babae? No, handa na po ba kayo sa mas horror na parusa sa mga babae? Verse 16, pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Verse, hahangarin mo pa rin ang iyong asawang lalaki at maghahari siya sa iyo. Sa NIV, kasi ganito ang rendition, your desire will be for your husband, and he will rule over you. This does not mean intimacy, no? Otherwise, hindi ito parusa sa babae. So, hindi ito intimacy kasi kung ito ay intimacy, compliment pa sa lalaki. Pero hindi po. At ito ay parusa sa babae. But, syempre, kung ito ay ganun ang interpretation ng NIV, no? May mga ilang interpretation pa sa verse na ito, such as the Net Bible o yung New English Translation. Ang rendition niya, you will want to control your husband, but he will dominate you. No? So dito makikita natin yung clash, yung conflict. No? Gugustuhin mong kontrolin yung asawang babae, ang asawa mong lalaki, pero mangingibabaw pa rin siya sa'yo. Hindi ko tiyak kung ito ang mas accurate pong translation or interpretation ng verse 16. But for sure, yung mga married po sa ating lalaki, alam ito. Ano? Na-experience natin. No? Nakuha niyo po yung point ko. Di na, sila ang makapagsabi, makapagpapatunay, totoo ba na talagang ang babae kinokontrol ang lalaki? No. Totoo ba? Hindi naman, siyempre, ito ay parusa sa mga babae, tandaan natin. Kaya huri ito sa mga lalaki. Sa mga lalaking masunurin sa asawa. Buti na lang. No? Pero kaya siguro merong gender equality. Merong mga babae, yung feminism na tinatawag na pilit nilang ini-equalize. Na pareho lang, patay lang ang babae at lalaki. Pati sa sports ngayon, di ba? Issue yan. O mga babae, kahit na babae, sasali sa mga larong panlalaki. So pilit nila kasi pareho lang daw ang lakas. Pareho ang kakayanan. No? So yung competition naman po, like sa sports, ay mabuti naman po yun. Pero sa mag-asawang lalaki, ang design ng Diyos sa atin, sa mag-asawa ay helper ang babae. Di po ba? O katuwang ng Diyos na ibinigay kay Adan, hindi kakumpetensya. Tandaan po natin yon. At siyempre, dapat alam ng babae at lalaki ang posisyon nila sa marriage. Dapat na alam nila kung saan sila lulugar pareho. Hindi naman sinasabi na argabyado na ang babae dahil dapat dominate ang lalaki. Hindi po ganon. Kailangan alam nila ang posisyon nila pareho. So, otherwise, kung hindi po ganon ang mangyayari, patuloy na ang babae ang mananalo. So hindi po ganon. Pero kung mananampalataya, ito po kung mananampalataya na tayo, yung mga babae, referring to mga married women, you are not under a curse anymore. Hindi ka na nasa ilalim pa ng sumpa. Kaya dapat wala na rin yung controlling na yan. Hindi ko po sinasabi ng lahat ng babae dito ay controlling sa asawa nila, no? Pero ito po kasi curse sa babae. Pero kung ikaw ay mananampalataya na, siyempre, wala na yung curse. But going back to original design na hindi pa nagkakasala ang babae at ang lalaki, ang tawag nga ay helper, katuwang, o mas maganda sa Tagalog ang tawag kabiyak. Diba? Kabiyak, kalahati ng iyong katawan. Kaya mag-ingat tayo, dahil kung sisirain natin yung kalahati ng ating katawan, ito pareho na po, lalaki o babae, magsisiraan tayo, ay
para tayong isang tao na na-stroke na yung katawan, kalahati ng katawan. Parang ako, yung kalahati ng katawan ko ay hindi nakiki-operate sa aking kabilang katawan. Half yung kalahati ng iyong katawan ay nagiging pabigat. So tingnan naman natin yung curse sa man, sa lalaki. At ang horror para sa lalaki, verse 17, sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa inyo, sumpain ko ang lupa, kapatid lupa nasumpa, no? Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Verse 18, tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik, at ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan, dahil sa lupa ka nagmula at sa lupa ka rin babalik. Ang pinaka-nakakatakot po na parusa na nangyari sa tao ay yung paalisin siya sa presensya ng Diyos. No? Iyon po yung nakakatakot. Paalisin ka na sa presidente ng kung sino, pero kung pinaalis ka ng Diyos sa kanyang presensya, iyon po ang nakakatakot na pwedeng mangyari sa tao. Verse 22, sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam ng kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya pahintulutang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya, verse 23, pinaalis siya ng Panginoong Hesus sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan. Nang mapalis ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng kerubin sa bandang silangan ng halamang Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Ang isa pa pong nakakakilabot na nangyari sa tao ay ng lahat ng tao ay dumating sa pagkakasala dahil sa pagsuway ng unang tao. No? Dumating sa tao ang kamatayan dahil sa pagsuway ni Adan. Tignan natin ang pagkakasala ni Adan na nagdala ng kamatayan sa tao. Romans 5:12-19. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibinigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kasulatan. Kautusan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. So, kahit pa hindi kapareho ng pagkakasala ni Adan, pagsuway ni Adan, ang ginawa ng mga taong ito ay ang parusa ay napunta pa rin sa kanila. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ibang-iba ang idinulot na kaloob ng Diyos na isa idinulot na kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot naman ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isang tao, si Jesucristo,
Ang mga tao ay tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos na itinuring niyang matuwid. At naghahari sila sa buhay na walang hanggan o maghahari. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulan ng kaparusahan, ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang Panginoong Hesus, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan, ganoon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, marami ang itinuturing ng Diyos na matuwid. At dahil hindi nga makakalapit ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, dahil naman sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang anak o yung unique son na si Jesucristo, John 3:16. Alam na po natin yan. Nagkaroon ng away o di pagkakasundo between man and God. Kaya nangangailangan ng tagapangmagitan. At magkakasundo sa kanila. At mapagkakasundo lamang ang tao at ang Diyos kung may magbabayad ng kasalanan ng tao na katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan natin na hindi kay Satanas magbabayad ang Diyos sapagkat si Satanas mo na may utang din sa Diyos. No? Kasi ganito yung ating minsan akala na kapag ang tao makasalanan o masama napunta sa impyerno, bahala si Satanas, siya ang nagpaparusa doon. Hindi po. Kasi si Satanas ay paparusahan din sa impyerno. No? Si Satanas, ang mga demonyo at ang mga taong walang pagkilala at pananampalataya sa Diyos, sama-sama silang paparusahan din sa apoy ng impyerno. Ang pagkakautang ay sa Diyos dapat ibayaran sapagkat sa Diyos ang tao nagkasala. Sadly, hindi kailanman ito kayang bayaran ng tao kahit ano pa po ang gawin ng tao o ang anumang paraan na gawin niya. Kailangan na mapawi ang galit ng Diyos sa tao at ang makakapawi lamang ng galit na ito ng tao ay ang pagbabayad ni Jesus, pag-aalay ng kanyang sariling buhay upang mamatay sa krus, mabuhos ang kanyang dugo bilang kabayaran ng kasalanan ng tao o yung atonement na tinatawag. At ito lamang ang tatanggapin ng Diyos na kabayaran para mapawi ang galit ng Diyos sa tao. 1 John 2:2. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati rin ng kasalanan ng buong mundo. Thank God, kahit na may horror before Christmas, God provided His Son, Jesus Christ, para sa reconciliation. So, reconciliation is needed. Kailangan ng pagkakasundo. Ang kasalanan ng dahilan kung bakit nangangailangan ng solusyon. Romans 5:19, Adam disobeyed God and caused many others to be sinners. So dahil kay Adan, nagbunga ito ng pagkakasala ng tao. Ang siyempre kasama tayong lahat doon, no? Yung mga sinners. So walang exempted, except siyempre ang ating Panginoong Hesus. Nang unang sumuway ang unang taong si Adan ay nagsimula na rin yung problema. Dahil ang pagsuway na ito ang naging dahilan ng hindi maayos na relasyon ng tao sa Diyos. Because of sin, this good relationship, at first, man and God was broken, no? Yung kanilang relationship. Nasira ang magandang sanang relasyon ng tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. At walang anumang paraan na magagawa ang tao na maibalik ang nasirang relasyon na ito maliban na ang Diyos ang gumawa ng paraan o ng solusyon. At yun nga ang pagbibigay niya ng kanyang kakaibang anak. Ang lagi kong sinasabing kakaibang anak, unique son, dahil kung sasabihin kong nag-iisang anak, parang ang magiging parang katulad natin, no? Hindi po
ang pagiging anak ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sa Diyos, ay hindi katulad ng pagiging anak natin sa ating mga anak. Kaya sinasabi kong unique son na ang Panginoong Hesus upang may pagkasundo muli ang tao sa Diyos. So siya ang naging solusyon. Siya ang binigay ng Diyos para sa reconciliation. Basahin natin sa Colossians 1:20-22. At sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos. So referring to the former Christians, pero Christians po yung kausap ni Paul dito. At naging kaaway. Kaaway sila dati dahil sa kasalanan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, dahil believers sila, dahil mananampalataya na sila, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya mahihaharap na kayo sa kanyang banal at malinis at walang kapintasan. So, dati kaaway, naging mananampalataya, nagkaroon ng pagkakasundo. At pwede nang iharap, no? Pwede nang humarap sa Diyos na banal. Dahil sa kabanalang idinamit sa atin, sa mananampalataya, na dati wala tayo, kaya pag tinitignan ka ngayon ng Diyos, banal ka na. The Greek word translation, reconciliation, ay pagkakasundo. Literally means to change completely, baguhin kumpleto. Sa verse na ito, sa Colossians 1:20-22, ay gano'n ang sinasabi. Change completely. No? Yun ang ibig sabihin ng reconciliation. Hindi lang nagkabati, kundi nabago ng kumpleto. Iba na ang standing mo. Kung dati ganito ang standing mo, pero ngayon iba na. No? Hindi lang dahil pinatawad ka, kundi yung kumpletong katayuan mo sa Diyos na bago. Hindi yon dahil sa ating lakas o dahil sa lakas ng mananampalataya, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo, sa ginawa niya sa krus na idinamit sa atin yung kanyang righteousness. Sinabi ng verse na ito na dati malayo kayo sa Diyos at naging kaaway dahil sa kasamaan ng ating pag-iisip at mga gawa. Pero nag-provide ang Diyos ng pagkakasundo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. At dahil dito, nakansela ang problema dahil sa kasalanan at nagkaroon ng katubusan at kapatawaran. Ang isang napatawad na, ang isang mananampalataya na ay may mabuti ng relasyon sa Diyos at maaari nang makipagsaya sa Kanya sa kapayapaan. Meron ng peace, no? Meron tayong kapayapaan na kung dati tayo ay kaaway, pero dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, meron na tayong kapayapaan. Hindi na tayo nakikipag-away sa Diyos because of that ginawa ni Christ sa krus. No? Kaya kung tayo ay mananampalataya, naibalik na ang ating magandang relasyon sa Diyos dahil kay Kristo. Ngunit kung hindi pa tayo mananampalataya, ay mananatili ang galit ng Diyos sa atin. No? Kung tayo ay mananampalataya na, o sige, may peace ka na sa Diyos. Pero kung hindi pa, galit pa rin ang Diyos sa atin. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. And yun yung peace natin sa Panginoon para sa mga mananampalataya. Pero, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili ang galit ng Diyos sa Kanya. No? Maraming tao ang hindi alam ito. No, maraming tao po. Ang alam nila, dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya mahal sila ng Diyos. Oo, mahal ng Diyos tayo dahil tayo ay mga likha niya. No? Pero hanggang common grace lang, hanggang doon lang, na binibigay sa atin yung mga pangangailangan natin, mananampalataya ka man o hindi, pwede kang humingi ng hangin na galing sa Diyos. Masisikatan ka ng araw na galing sa Diyos, mananampalataya ka man o hindi. And that is the common grace na sinasabi. Pero, ang mga hindi mananampalataya, although they receive the common grace of God, ay
nakapailalim pa rin sa galit ng Diyos. No? Nakapailalim pa rin. Kaya hindi lahat ng tao mahal ng Diyos in the sense na lahat ng tao ay liligtas ng Diyos. Mahal dahil pinoprovide ang pangangailangan para mabuhay. Dahil likha naman tayong lahat ng Diyos eh. Ngunit kung ikaw naman ay mananampalataya, yung referring to mananampalataya na ng kanyang anak na Jesus, sa ganitong paraan lang mapapawi ang galit ng Diyos sa atin, sa inyo. Kaya ang pagkakaroon ng Pasko, ang solusyon na naging problema ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. No? Again, nuulit ko po para malinaw sa atin, mananatili ang galit ng Diyos sa atin hanggat hindi tayo maging mananampalataya. Kaya may Pasko, hindi lamang para maging masaya at sumunod sa nakagawiang pagdiriwang, kundi dapat nating unang makita na ang unang dahilan ng pagkakaroon ng Pasko ay ang pagsuway. Kaya may Pasko dahil may pagsuway. Kaya pinanganak ang Panginoong Hesus para ayusin ang pagsuway na ito, para solusyonan dahil sa kasalanan. Then God provides a solution for this sin. Ang pagkakatawan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay nasa John 1:1 and verse 14. Kung walang pagsuway, hindi magkakaroon ng pagkagalit ang Diyos sa tao. Hindi mamumuhi ang Diyos sa tao, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ay nagbigay pa rin siya ng solusyon. At yun ang pagsugo ng kanyang anak na si Jesus upang ang sino man sa kanyang ay sumampalataya ay maipagkasundo sa kanya at pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya kung alam natin na ang dahilan pala kung bakit may Pasko ay dahil ang tao ay makasalanan, haharap sa puot ng Diyos at nakikipag-away sa Diyos, ano po ang magiging response natin? Okay, may Christmas, magsasaya ako. Pero kung alam natin ang dahilan sa likod ng Christmas na iyon, dahil tayo naharap sa galit ng Diyos, dahil naharap tayo sa parusa ng Diyos, ano magiging response natin? Ang magiging response pa natin magparty, mamili ng regalo, magsaya. Diba makikita natin, Lord, salamat. Salamat, Panginoon, may Pasko. Kasi kung walang Pasko, saan kaya tayo pupulutin? At binasa na natin kanina ang mga kahahantungan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So, hindi masaya ang Pasko kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Pero kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, nasa atin ang lahat ng dahilan kung bakit tayo kailangan magdiwang. So again, hindi natin makikita ang kahalagahan ng pagsunod kung hindi natin makikita ang bigat ng pagsuway. Ang kahalagahang tumanggap ng biyaya dahil sa labis na abang kalagayan natin. Ang kalagayan natin, kaya nga sabi, wretched. No? Wretched tayo. Kung minsan, may gift tayo natatanggap, may regalo tayo natatanggap na hindi natin pinahalagahan. No? Siguro dahil mura lang yung niregalo sa atin, kaya hindi natin masyado pinapansin. No? O kaya dahil kaya naman natin bumili ng niregalo sa atin, kaya hindi natin pinapansin. Pero kung ang kalagayan natin ay walang-wala, hikaw sa buhay, no? At talagang walang makain at may nagregalo sa atin ng isang takal na bigas, hindi pa natin papahalagaan ito ng gusto. Ganon ang kalagayan natin. Walang-wala, hikahos, mamamatay na o sabi nga sa Bible, patay na. At kailangan natin ng tulong ng biyaya ng Diyos. Kaya siya nag-provide at ang response natin ay sobrang pasasalamat sa Kanya. Sobrang pagtanaw ng utang loob. Kaya maganda po pagka tayo ay naabutan ng regalo, pakita natin yung ating appreciation. Pakita natin na sinusuot natin,
na nagpapasalamat tayo sa salamat. Kahit kaya mong bumili ng regalong iyon. No, kahit binigyan ka ng tsinelas na Adidas, ipakita mo sinusuot mo. No, asan mo siguro? Di ba? Minsan niregaluhan tayo, naghanap pa yung tao, hinalugog pa niya yung lahat ng ukay-ukay sa Baguio hanggang Trinidad para lang maligaro sa iyo yung best na gusto niyang ibigay sa iyo. Tapos hindi natin papahalaga. Di ba nakakalungkot naman para dun sa nagregalo. So, kung tayo, nakikita natin ang sarili natin na walang-wala at may nagbigay sa atin, sobrang pasasalamat po ang gagawin natin. Kaya mamaya may gift giving tayo, meron tayong exchange gift, pasalamatan natin yung mga magbibigay sa atin. So, Galatians 3:19, kung gano'y bakit ibinigay pa ang kautusan? Idinagdag ito upang ipakita ang mga pagsuway hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ano naman ang horror? Yung after Christmas. So, puro horror, no? The horror after Christmas. But the horror continues. Hindi doon natatapos. Dahil hindi lahat ng tao ay pwedeng makigalak sa Pasko. Sabi ko nga kanina. The sad reality about Christmas for many people. Ito po yung sad reality. Natatapos na tayo. Makakakain na. Hindi natin maaaring bawalan ng iba na magdiwang at maging masaya sa Pasko. Hindi natin pwedeng gawin yon. Parang hindi naman maganda, no? Magdiwang kayo, sige, magdiwang tayong lahat. Walang problema doon. Hindi natin dapat sila sinasabihan. At hindi ko mo sila, hindi mananampalataya, sabihin natin, babawalan natin sila magdiwang tuwing Pasko. Karapatan nilang magsaya. Ang kasiyahan ay para naman sa lahat at dapat hangarin din natin sa ating mga kapwa. Pero in reality, biblically speaking, hindi lahat ng tao para ang Pasko ay para sa kanya. No, hindi lahat ng tao, yung Pasko, hindi lahat ng tao ibinigay ang Pasko para sa lahat. Although sinasabing ang pagliligtas ng Panginoong Hesus ay para sa mundo. No? The atonement yung ginawang atonement ng Panginoong Hesus ay effective 'yon para sa lahat. Pero hindi po yung saving effectiveness noon ay hindi naman para sa lahat din. Kaya yung mga taong nagdidiwang, bagamat hindi sila mananampalataya, kumikilala sa Diyos, at kung minsan gumagawa pa sila ng mga bagay na laban sa Diyos, ay kung tutusin po, hindi sila dapat nagdidiwang ng Pasko. No, kaya nga siguro meron Santa Claus, no, para doon sila. No, sa SM, laki-laki ng Santa Claus. At tinignan niyo ba kung nakalagay yung pangalan niyo doon? No, buti na lang, wala yung pangalan namin ni Jerry. No. May mga bagay na magpapasaya lamang sa kanilang sarili. Kaya maraming ayaw sa Diyos, mas pinipili nila yung sarili nilang gusto. Kaya ang Christmas nila, mag-enjoy lang tayo, Christmas eh. Pero yung totoong diwa ng Pasko, baliwala sa kanila yun. Basta tayo masaya ng Pasko, mag-party tayo, inuman, at gawin natin lahat para tayo maging masaya sa Pasko. Pero yung totoong diwa ng Pasko ay hindi nila pinahalagahan. Ang tunay na pagkilala sa Diyos ay sasalansangin niya ang ating sariling gusto. No? At kahit pa ito kontra sa ating mga kasiyahan, titigilan natin ito dahil mas mahalaga sa atin ang kanyang kalooban. So, ang mga taong hindi mananampalataya, puro saya, puro mga bagay sa mundo ang kanilang hinahangad. Dahil kung ang hinahangad nila ay ang Diyos, no? Ang Diyos ang gusto, tigilan natin yung mga bagay na hindi niya kalooban.
Hindi ba sabi ni James, yung pakikipagkaibigan daw sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos? So kung ikaw, puro mundo lang ginagawa mo, nakikipag-away tayo sa Diyos. Matthew 16, verse 24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod sa akin. So bakit hindi lahat ng tao ay pwedeng makigalak sa Pasko? Ang tao ay mananatiling nakapailalim sa galit ng Diyos. Maliban ang sino man ay may pagkilala, pagtanggap at pananampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ng Jesucristo ay hindi kailanman maiaalis at mababago ang kanyang kalagayan na nakapailalim sa puot ng Diyos at naharap sa kaparusahan. The celebration is a call for all. Lahat tinatawag to celebrate. Tawag para sa lahat dahil ang Diyos ang ipinanganak na sanggol, hari ng mga hari, Savior of the world, pero yung mga may admission pass lang ang pwedeng pumasok dun sa pagdiriwang. Kaya kayo ba, merong admission pass? Maraming tao, masaya tuwing Pasko, pero kung nagsasaya lamang tayo dahil sa dalang makamundong kasiyahan na ito, habang walang pananampalataya kay Kristo na siyang tanging daan upang ang puot ng Diyos ay mawala sa tao, ang katiting na kasiyahan na ito ay mapapalitan ng nakakatakot na kaparusahan, judgment, kung tayo ay hindi mananampalataya ni Kristo. At alam natin, yon ay ang puot ng Diyos. Ang mensaheng ito ay hindi para kayo palungkutin, para tayo palungkutin. No? Celebration pa naman natin. Mas makukumpleto nga ating kagalakan kung may pananampalataya tayo kay Kristo. Diba? Amen. Na namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw at nakaupo ngayon sa kanyang trono sa kalangitan. At siya ay muling magbabalik upang maranasan ng mga sa kanya'y nagsasampalataya ang buhay na walang hanggan. Ngunit nais kong mamanhik sa inyo, no? Sapagkat kalagim-lagim po ang sasapitin ng mga hindi nagbigay ng pahalaga sa kanya. Ang mga taong sa mundo lamang nakayakap, mga taong walang pakialam sa ebanghelyo ng Diyos, na kanilang araw-araw halos naririnig ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kung sino man po ang naririto na wala pang lubos na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo, at ang mga bagay lang po na para sa Kanya, mga bagay lang na tungkol sa mundo. Mabuhay ako, magtatrabaho ako, intindihin ko ang pamilya ko, magagandang mga bagay yan. Mag-iipon ako, pangarap ko magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng gandang property. Kung iyan lang po ang iyong dahilan sa mundong ito, ay namamanhik po ako sa inyo. Kasi nais po namin dito sa aming iglesia na ang lahat ay makapakinig ng ebanghelyo ng Diyos. No? Na kung saan aalisin tayo doon sa kalagayan na nagagalit sa atin ng Diyos at nais namin na malipat tayo sa kalagayan kung saan meron tayong kapayapaan sa Diyos. Ngayong Pasko, hangad namin sa church na ito na maging masaya tayong lahat. Mag-enjoy sa diwa ng Pasko, pero higit sa lahat, ang kagalakan namin para sa lahat ay makasama kayong lahat na naririto sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Na siyang tunay na nagbibigay ng kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na hinaharap. So hindi lang po kagalakan sa mundong ito, kundi even sa buhay na darating sa kabilang buhay. Romans 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang sabi sa verse nito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, yun po ang gusto naming i-share sa inyo. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Para po sa hindi mananampalataya, ang nakapailalim pa sa puot at galit ng Diyos, nais po namin kayong sharean o magkaroon ng pagkaunawa sa kung gaano kahalaga ang Pasko sa atin. Dahil, kaya mayroong Pasko dahil tayo ay naharap sa galit at puot ng Diyos, sa kaparusahan. Pero salamat, mayroong Pasko. Pero kung nananatili po tayo sa hindi pagkilala sa dahilan ng Paskong ito, mananatili po sa atin ang galit, ang puot ng Diyos, ang kaparusahan ng Diyos. Hindi ko po kayo pipilitin na tanggapin ang dahilan ng Paskong ito. So, wala po akong kakayanan ng gawin iyon. Ang Diyos po ang kumilos sa atin, ang banal na Espiritu ang kumilos sa inyo, at nawa tayo ay sama-samang makigilak sa tunay na diwa ng Pasko, sa tunay na dahilan kung bakit pinanganak ang Panginoong Hesus. At yun po ang tunay na kagalakan natin. Pero para sa isang mananampalataya na, nasa sa atin ang lahat ng dahilan upang tayo ay magdiwang, magalak, magpasalamat sa Diyos dahil sa pagsilang ng isang sanggol na ang Emmanuel, no, nang ibig sabihin na ang Diyos ay sumasa atin. Ang tanging tagapagligtas na si Jesucristo, nagliligtas at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Ama sa iyong salita. Salamat Panginoon. Binigay mo sa amin. Pinadala mo, sinubo mo ang iyong anak na si Jesus upang kami ay mahango sa hindi magandang kalagayan, sa nakakatakot na kalagayan namin kung wala ka. Salamat Panginoon sa pagsubo mo sa Panginoong Jesus. At kami ay nahango sa kalagayang masama. Ngunit dalangin namin, Panginoon, sa mga tao na hindi pa tunay na nagkakaroon ng pagkilala sa iyo, tunay na nagkakaroon ng saving relationship sa iyo, Panginoon. Yung relasyon na nagliligtas, dalangin po namin, nagmitin mo ang iyong mga salita para sa kanila. At ikaw nawa ang humipo para sila ay makaunawa, para sila ay tumanggap sa iyo, para sila ay makaligtas din, upang sama-sama kami, Panginoon, na magdiwang at magalak sa araw ng iyong kapanganakan. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Kapagpalang Pasko po sa lahat. Maraming salamat, Brother Exit. Tayo dumako sa ating response song. Heaven has come to us. Unto us from on high, reach down into the deepest night, to the world hope has come. In the dark, the light of light has shone. What a mystery of a love. Oh, how can it be that heaven has come to us?
us, meek and mild, God eternal, born a helpless child, set aside heaven's throne, veiled in dark, and came unto his own. What a mystery, oh, what love. Oh, how can it be that heaven has come to us? Unto us grace has come, here to see and bring the sinner home, lived to die, rose to reign, Son of Man, the Lamb for sinners slain. What a mystery, oh, what love. Oh, how can it be that heaven has come? What a mystery. What a mystery, oh, what love. Oh, how can it be that heaven has come to us? Oh, how can it be that heaven has come to us? May I call on Brother Jericho to pray for our offering? Tayo po ay pasalamat sa Diyos sa lahat ng ating mga handog. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe ninyo, sa naging malinaw sa amin, Panginoon, itong kung bakit may Pasko. At salamat, Panginoon, sa inyo pong bugtong na anak na inialay para sa amin, sa ikakatubos ng aming mga kasalanan. Nakakatakot nga, Panginoon, ang mawalay sa inyong presensya, ang mawala kami, Panginoon, sa inyong presensya. Subalit, salamat sa inyong bugtong na anak at iniwan ang langit at nagkatawang tao upang kami, Panginoon, ay abutin at upang kami ay magkaroon ng kaligtasan sa aming kaluluwa, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon Diyos, ang aming mga pagsalangsang, ang aming pong pagkakasala. Patuloy, Panginoon, kaming hubugin at makasunod kami, Panginoon, sa inyong mga utos, sa inyong mga salita. At isa sa mga utos mo, Panginoon, ay patuloy na kaming magbahagi ng aming pong tinatangkilik upang sa aming pong pagtaguyod sa gawain, Panginoon. Salamat po sa mga bawat isa nag-represent upang magandog ngayong umaga ng aming pong mga kaloob, Panginoon. Dalahin ko po ang bawat isa sa amin ay patuloy niyo pong pangunahan. Salamat po sa mga nakaraang buwan na pangungunan niyo po at pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. At kami po ngayon ay patapos na po ang taon at kami po'y patuloy niyo pong tinatawid sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, O Diyos. Nawa ay patuloy po namin may taguyod at may maibigay ang aming pong bahagi para sa inyong gawain. Salamat po at ang inyong pagpapala sa bawat isa ay maranasan, Panginoon, at ang inyong pong biyaya at ang kaligtasan po sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Salamat po at binabalik po namin ang kalwalhatian sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
So bago po tayo dadako sa ating benediction, bago po tayo magsasalo-salo, ay akin na pong gustong itaon ang mga sumandali sa ating pag-dedicate sa isa pong baby. Okay, si Adriel Javin Sunsilian. Tama? Okay. So, kung nandito ba ang mga parents niya, si AJ Llanura Sunsilian at ang kanyang mother, okay, yung father yung una, at yung mother, si Jamaica Ranyoko Mendiville. Pwede kayo pumunta dito sa harapan. And at the same time, may mga ninong at ninang dito na binigay sa akin. So, kung hindi pa kayo nakausap, ay magugulat na lang kayo. Pero talaga sabi nga, it is really a surprise, okay? So, but pagiging ninong at ninang, hindi po tayo naniniwala dun sa paniniwala ng iba na kaya po tumatawag at kumukuha ng mga ninong at ninang gaya ng halimbawa ay si mayor o si congressman, okay? Para malaki ang maibigay na regalo. Okay? Hindi po tayo nakafocus sa material na blessing. Kaya po kayo tinawag na ninong at ninang ay para sa ganon, more than all these material things is more sa prayer, okay, sa encouragement, sa guidance, sa counsel na inyong maibibigay para maitama ang lakad ng batang ito sa kanyang paglaki. Kung sila man ay malayo sa inyo, at least yung prayers ay naroroon. Okay? So, babanggitin ko lang ang mga ninong at ninang. Si Pastor J. Cirilia, okay? Hindi po siya makakarating, siya nasa ospital. Si Annabel Cirilia ay naroroon din po. Okay? Melanie de los Reyes, so isa kang ninang. Robert de los Reyes, okay, ninong. Kimberly Cotillo Ubando, yan, isang ninang. At ang kanyang asawang si Ryan Ubando. Melissa Leproso, Casey Tagudal, Candace Salabaria, Era Salabaria at M&M Cirilia. Ayan. So kayo yung mga ninong at ninang. Siguro maganda, pumunta na rin kayo dito sa harap para paligiran niyo ang ating i-dedicate sa Panginoon. Now, ang dedication natin ay hindi po water baptism na inaakala ng iba, okay? Kasi wala pa pong kamuwang-muwang ang bata para tumanggap sa Panginoon. So, ang ating gagawin is i-dedicate natin ang bata. Nang sa ganon, siya ay ma-guidan ng kanyang mga magulang at mga ninong at ninang sa kanyang paglaki para magkaroon siya ng takot sa Diyos at the same time, makilala niya later on ang Panginoon. Okay? So aking babasahin lang ang Psalm 127. Unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Sons or children are a heritage from the Lord, children a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. So here, pagpapakita po ng pagpapahalaga
sa mga anak, okay, na sila ay a heritage, a blessing from the Lord. Okay? So, hindi ko na po i-exhort ito, baka isang oras na naman po ako na mag-share. So, atin na lang pong ipapanalangin. Okay, si Adriel Jaben Soncilian. Ano bang palayan niya? Jaben? Or Adi? Adi, o si Adi. Si Adi. Dagdagan ng DAS, Adidas. Sabi ka, okay. Ibang Adidas naman yun iisip. Yung iba, yung kakain. Kakain namaya. Okay, sige. Ating ipanalangin. Ang namin, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba at sa mandaling ito, amin pong inilalagak sa iyo si Adriel Jaben Soncilian, si Adi. Kung siya'y tatawagin later on ng kanyang mga kalaro, ay Lord, amin na po siyang hinahabilin sa inyo. Si kapatid po ni Gavin, si Gavin na nagkaroon po ng sakit sa puso at nagkaroon ng successful operation. So salamat po sa kanyang buhay. Naway si Jaben naman o si Adi ay patuloy na hindi pong kilusan. Gaya po ng pagkilos niyo kay Moses na kung saan ay talagang kayo'y soberano at inyo pong ginaid at inayos hanggang sa talagang tawagin niyo siya bilang deliverer ng bayan ng Israel noong kanyang kapanahunan. Though hindi man po sa ganung level ang aming kahilingan para kay Adi ay siya magkaroon una ng pagkatakot sa inyo. Pangalawa, magkaroon siya ng pagnanais na kanya-kayong paglingkuran na siya ay tatanggap, kikilala sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Na siya ay isa sa inyong mga hinirang, Panginoon. Na kayo ang siyang tatawag, Panginoon, sa batang ito. At siya ay magiging ilaw at asin pagdating ng panahon para nang sa ganun marami siyang maakit sa inyo na kanyang ipoproklama na kayo ang Panginoon ang tagapagligtas. Ito po ang aming naisin at hindi po namin alam, pero kayo alam niyo na ang magiging buhay ng batang ito. Kaya sa inyo namin siya hinahabilin. Inyo po siya protektahan at bigyan ng kalusugan, kalakasan, probisyon para sa kanyang mga magulang na sa kanilang mga pagtutoy, Panginoon. Pagbubunot ng braso ng mga magulang para masustain ang pangangailangan ng bata ay mangyari po, Panginoon. Na ang kanyang ama ay tatay yung kanyang hindi lang tatay kundi mabuting ama at mabuting asawa sa kanyang may bahay. At ang asawang babae naman, Panginoon, ay siya naman ay magpapasakop sa kanyang asawa, Panginoon. So sa pamamagitan ng ito ay makikita ang tunay na biblical basis ng isang dibdib ng mga nilikha mo, Panginoon. So maraming salamat, Panginoon. Ang mga ninong, amin din po silang hinahabili sa tulong kung kakailanganin para po sa kabutihan ng batang si Ate. So muli, ang aming pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, congratulations. God bless. Okay. Sige. So tayo ay dadako na sa ating ilang pang mga tawag nito. Announcement. So next Sunday, meron pa po tayo, kakatipon-tipon pa rin po tayo. So yung mga magbabakasyon, sige, wala naman po problema. Doon, babalik po tayo sa ating classroom. Okay? So doon po tayo. And pag-uusapan na lang. Ito pong araw na to ang ating celebration ng Kapaskuhan.
Kaya kung muna kayong aalis, katapos po ng kainan, ay meron pa tayong mga palaro at mga giveaways na ibibigay sa lahat. So, ito na po. So, sige, tutuloy ko na. Konting panalangin lang, ating panalangin ng ating pastor, si Pastor Jay, at ang kanyang pamilya. Ama namin, Panginoon, amin po hinahabilin sa inyo si Pastor Jay at si Annabel, si Rilia. Una, kaarawan po ni Pastor Jay ang araw na ito. Pangatlo po, Panginoon, ay si Annabel at si Jay ay magse-celebrate, ay celebration din po ng kanilang wedding anniversary. Kaya Lord, sa araw na ito, salamat Panginoon, at inabot pa po ni Pastor Jay ang araw na ito na sila'y magkasama bilang mag-asawa, although si Pastor Jay ay nakaratay na po sa matinding karamdaman at any moment, any day or weeks or months or year ay maaaring kukunin niyo na po siya. Kaya Lord, amin na pong hinahabilin ang aming butihing pastor, ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang may bahay, ang buhay ng kanyang mga anak, Panginoon, ang buhay ng kanyang sambahayan, na kayo ang siyang magtataguyod sa kanila, na kayo ang siyang pagitna, at kayo bilang Diyos na soberano, alam niyo po ang mga darating pang mga panahon. Alam nyo na kung anong mga mangyayari. Kaya kami ay nananalangin na lang na maipaloob sa inyong kalooban ang lahat ng ito, Panginoon. At sa lahat po ng mga may sakit, amin din po silang hinahabilin, inyo po silang pagalingin. Ang mga nangangailangan ng pinansyal, ay inyo po silang biyayaan din na buksan ang pintuan ng langit para sa kanila. Ang mga nangangailangan ng trabaho, ang nangangailangan ng comfort, ng kalinga. Lord, ikaw ang siyang magbigay ng joy and peace sa kanila, Panginoon. Sa mga magdidesisyon ng mga bagay-bagay na importante, ay inyo rin po silang gabayan sa kanila pong pagdidesisyon, Lord Diyos. So maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng nagdiriwa ng kanilang karawan sa linggong ito. Amin din po silang hinahabilin sa inyong mga kamay. Kayo ang siyang Diyos na siyang mag-aruga at magbigay ng rampatang biyaya sa kanilang buhay, Panginoon. At sa mga ikinasal sa linggong ito, ganun din po ang aming pananalangin. Kayo ang siyang magtaguyod sa mga relations na ito, Diyos. Okay? So sa panghuli, to Him who is able to keep you from falling and to present you before the glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And everybody say Amen. Amen. So, tawagin ko na po yung mag-pray for the food. Tapos Okay. Punta na lang muna dito, tapos picture taking. Sige, dito po tayo lahat sa harap para may picture taking. Kasi last year, hindi tayo nakapag-picture taking. Okay, bago tayo mag-pray and... Sige, sa taas na iba. Mga kababaihan sa baba, mga kalalakihan sa lahat. Okay, para makakain na po tayo lahat.